bothered na Vice President Sara Duterte ang humarap kanina sa media kahit paman siya ang kauna-unahang Vice Presidente na na-impeach sa kasaysayan ng bansa. Giit ni VP Sara, matagal na umuno niyang pinaghandaan ang impeachment laban sa kanya. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Nakangiti at nagawa pang humugot ni Vice President Sara Duterte. Kalkulado at wala pang 2 minuto ang binasang statement ni VP Sara sa kanyang press briefing kanina. Sa mga nakaraang araw, marami ang humingi ng reaksyon, komento o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Kasunod niyan, tumanggap ng tanong sa media ang bise pero limitado lang. Merong mga tanong na hindi niya sinagot. The President said he has nothing to do with the impeachment. I do not want to answer that question. Next. Ma'am, po ba na si dating Pangulong Rodrigo Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money po? I do not want to answer that question. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Pero marami rin namang tanong ang diretsahang sinagot ng bise. Aniya, November 2023 pa lang daw ay pinaghandaan na ng kanyang kampo ang impeachment laban sa kanya. Hindi binanggit ni VP Sara kung sino-sino ang kanyang mga abogado. Ang tanong, mag-aabogado ba sa kanya ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte? He is welcome. He is a lawyer. He can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dagdag pa ni VP Sara, nagpalitan sila ng mensahe ng kanyang ama. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. 7 ang articles of impeachment na inihain laban sa bise. Kabilang dyan ang sinabi niya ito noong Nobyembre. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Dahil, Ang sabi niya ngayon, I do not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. sa kabila ng impeachment, hindi raw iniisip ni VP Sara ang magbitiw sa pwesto. Pero ngayon pa lang, tila maalat na siya sa posibilidad na dumalo sa impeachment court. Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Bukod dyan, hindi pa raw iniisip ng bise kung meron nga ba siyang sapat na numero sa Senado para hindi siya mapatalsik. Kabilang sa mga siguradong tutol sa impeachment ay ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Sabi niya, lalabanan niya hanggang dulo ang impeachment kay VP Sara. Komento dyan ng bise. Maybe we should ask her first, bakit niya ibablock yung impeachment. Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Sa pagtatapos ng press briefing, nagpalakpakan ang mga taga-OVP sa hirit ni VP Sara. At mga Lenny supporters pa yan, ha? Tingnan mo, pero pumapalakpak sila sa akin. Jiggy, tumagal ng halos 3 minuto ang naging press briefing ni VP Sara kanina.
Sabi pa ni VP Sara na nire-respeto umano niya ang magiging desisyon ng mga senador. Pero binigyang diin din ng BC ang ani ay malalang problema ng bayan. Sa isang punto, sinabi pa niyang may malalang problema o nagbabadyang gulo raw sa Mindanao pero hindi na niya ito idinitalye pa. Balik sa inyo.